Maayong gabi nasad mga higalang makigsunan. Hapit na gid matapos ang ato ang series dinhi Global Total Member Involvement. Og nalipay kita makigsunan nga niya na gyud ta sa hapit na gyud matapos na pagpaningkamot nato sa pagpresentar sa mensahe. Global Total Member Involvement. Og ato nang hinahinay kasabtan kung unsa gyud ang atong mga katungdanan sa pag-apil sa buhat. Labi na gyud sa discipleship mga kaigsunan. Karong gabhion na sa dili pa kita upadayon sa ato ang series ato sa iduko ang atong ulo alang sa mga pag-ampo. Ginoong Dios, salamat kaayo nga wala nimo kapaypasagdi. Gilugwayan nimo ang mong hinilaman mga kinabuhi o giampo namo sab karon sa pinasahi ang pinalagang asawa ni Brother Carlos Valladares nga naa sa Thailand. Ikaw magahikap kaniya, ikaw sa mag-aampo, Ginoo, kami sa mag-aampo, giampo sa pinako sa pinasahi. Ang akong pinalangga nga inahan, nga naakaron sa malisod nga kahimtang, dihugas siya o hikapas siya nga makasurvive siya, nga dili siya makahimong babag sa among mga aktibidades, labi na sa among pagpangandam sa Congress. Ginoo, panalangin taon kaming tanan, giyahe kami, lugway ang among kinabuhi, o tagay kami igong kusog samtang nagasagubang kami ni ng dagko nga mga hagit sa among kinabuhi labi na gyud sa mao nga mga katiguman nga among giatubang. Salamat gyud og panalangin ni intawon kining Hope Channel South Philippines. Ikaw magagamit sa tanang crew, apil ang manager dinhi Brother Janser Calabod, si Sir Charm og sa tanan nga mga administrators sa SWPUC. Tanan kami Ginoo nagtinabangay alang sa pagpakailap sa imong mensahe. Gamita kami alang sa imong himaya ug ang imong gahom sa balang espiritu magakunsad kanunay kanamo aron mapuslan kami sa imong buhat. Amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga luwas. Amen. Karong gabihion na makigsuonan. Ang atong suwito na uluhan kini, what is discipleship? Nganong ato ning hisgutan tungod kay sa atong global TMI makigsuonan o Global Total Member Involvement ni ay libro nga gi-introduce sa General Conference as we go, written by Dr. Alejandro Bullon, Becoming Like the Master Through Authentic Discipleship. Becoming like the Master through authentic discipleship. O karon dinhi nga libro gikan makigsuonan atong i-define diri nga materials nato gikuha kay mao man ni ang ilang gi-introduce makigsuonan unsaon gyud nato pag-implement kining gitawag og Global Total Member Involvement. Sakto man na nga maingon ta nga naa ginang prepare, plant, cultivate, harvest and preserve the harvest. Pero ang pangutana makigsuonan, pwede ba nato ma-preserve ang harvest kung wala gyud ang gahom sa balang espiritu sa ato kinabuhi? So ang definition karon makigsuonan sa discipleship, pinaagi nining maong libro As We Go, o pinaagi sa Biblia, matubag nato na nga pangutana makigsuonan. What is discipleship? Nag-ingon diha makigsuonan ang usa sa mga definition sa usa ka writer, Hall. Discipleship is related to a life transformation through a relationship with the Master Jesus Christ. Unsa na ikuno igsuon? It is related to a life transformation through a relationship with the Master Jesus Christ. Mao nang call this the process of following Jesus, page 35. Sa ato pa makigsuonan ng discipleship di ay dili ni mabulag igsuon dako kinig kahimuan sa definition nga gitawag og life transformation. Ang tinuod nga pagkasumusunod kang ginisus di ay mao ang pagkausab sa imong kinabuhi pinaagi sa pagpakigrelasyon diha kaniya. Ingon nga siya atong agalon makigsuonan, mao si Ginisus. Ingon siya, discipleship is the growing experience with or maturing in Christ through following Him. So ang discipleship, magtubo ka sa imong sa eksperyensya sa imong Kristohanon nga pagpagalagad. Mahimo kang hamtong diha sa imong pagkamasnulundon kaniya.
So makaigsuunan, we are always talking about growing. Pagtubo sama sa tanom makaigsuunan. Na diha sa hulagway mo makita. So unsa pagyud? Ingon sa diha, the biblical understanding of discipleship goes deeper into one's calling, the call to become like Him. God called His people to represent Him on earth, to be with Him in every circumstance of life, to be transformed in personal character to be like Him. So klaro kay makigsuunan nga, gibalik-balik yun ang word nga transform, pagkausab, pagkopya sa kinaiya ni Ginoong makigsuunan. Di ba? Ang tinuod nga pagkatinunan, mao ang pagkasumusunod kang Ginoong. To be like Him, aron sa pagpakahimong sama kaniya makigsuunan. At least, naanatay gamay nga ideya, what is discipleship? Atong nasabtan pag-ayo makigsuunan, pinaagi sa maong libro ni Alejandro Bullion o ni Wilkins. Karon atong tan-awon si Ellen White, pwede ba nga mausab kita, mao nay dakong pangutana igsoon, pwede ba kita mausab kung sa ato lang kaugalingon? Pwede ba kita mausab sa atong kaugalingong paningkamot? Sa Ellen G. White, sa iyang libro makaigsuunan, Ye shall receive power, page 63. Mauni ang atong tagaan og dako kayong focus karon nga quotation. Nag-ingon si Ellen G. White, it is impossible for any of us by our power of our own efforts to work this change in our lives. Grabe no nga quotation. Imposible kuno makaigsuonan nga makahimo ta sa atong kaugalingong gahom, mausab nato ang atong kaugalingong kinabuhi. Tiwason lang nato basa igsuon kay ato nang bahino nato, sinsilyoon nato na nga mao nga quotation. It is the work of the Holy Spirit, the Comforter, which Jesus said He once sent into the world, that changes our character into the image of Christ. When this is accomplished, we reflect as in a mirror the glory of the Lord. That is the character of the one who thus beholds Christ is so like His, that one looking at Him sees Christ's own character shining out as from a mirror. Imperceptibly to ourselves, we are changed day by day from our own ways and character. Thus, we grow up into Christ and consciously reflect His image. Niining maong quotation mga kaigsuunan, dunay unom ka mga ideas nga atong bahinon, gikan ni adtong maong quotation nga gisulat ni Ellen G. White. Walay usik makaigsuunan. Unom ka mga punto nga atong tan-awon pag-ayo ni anang quotation aron ma-define nato pag-ayo unsa di ay ang tinuod nga pagkasumusunod kang Hesus makaigsuunan. Global total member involvement. Gusto gyud tang mahisama kang Hesus nga tinuod gyud niya nga tinun-an. Apan makaigsuunan, kaya ba nato kung wala ang gahom sa balang espiritu? Ingon diha, number 1, it is impossible for any of us by our proper or our own efforts to work this change in our lives. Number 1 nga punto igsuon, dili di ay pwede. Imposible gayud nga dunay kausaban sa atong kaugalingong gahom, sa atong kaugalingong kusog makaigsuonan nga mausab nato ang atong kinabuhi. Ingon siya sa ikaduha, it is the Holy Spirit that changed our character into the image of Christ. Number 3, we grow up into Christ and unconsciously reflect His image. Number 4, the character of the one who thus beholds Christ is so like His that one looking at Him sees Christ's own character shining out as a mirror or from a mirror, ba kaigsuunan.
Imperceptibly to ourselves, number 5, we are changed day by day from our own ways and will into the ways and will of Christ. O ang katapusan ningon siya. Thus, we grow up into Christ and unconsciously reflect His image, mga kaigsuonan. So, unom, sa akong gikaingon. Number 1, balik ta. Unsa giingon sa number 1 diha? It is impossible for any of us by our own power or our own efforts to work this change in our lives. Imposible gayud igsuon. Aron masabtan nimo na pag-ayo makaigsuon ng practical nga application ni ana. Kanang pulong nga impossible. Sulay ganig kanang nga ang salom sa tubig igsuon or sa bucket or any container makaigsuonan, ituslob ragod ng imong ulo, apil imong naong, imong ilong. Bisan lag tungag oras makaigsuonan, imposible gayod nga makasurvive kas tungag oras. Patay gyud ka igsuon. Kaya may tao nga naay hasang tingali. Mga kaigsuonan, patay ka. Taas na ng 10 minutos. Isalom nimo imong ulo sa tubig. Klaro gyud na kayog siyon nga piki. Kabalo ka asa na nagsugod makaigsuonan ang pangunahuna nga makaya nato og walay Ginoo? Makayo nato kung walay Ginoo sa tong kinabuhi, asa na nagsugod? Didto pa na sa tanaman sa Eden. In the Garden of Eden, makaigsuonan ang yawa. Nag-ingon siya dito, if you eat of the tree that God said you will not eat, your eyes will be open. Ingon ang Genesis 3, makaigsuonan. And you will be like God, knowing good and evil. And he said, Eve believed. And the idea of being like God and doing everything she wanted seemed extraordinary. Oy! Ang yawa di ay naigsuon nga ideya. Didto pa sa tanaman sa Eden. Nga naingon siya, nag-ingon di ay ang Diyos, nga sa panahon nga mukaon kamo sa bungas kahoy, mamatay kamo, dili gayud kamo mamatay. Genesis 3 makaigsuonan. Basaha ang verses 1 to 5 makaigsuonan. Imo nang maagian diha. Klaro kaayo. Ha? Klaro gyud kay na makaigsuonan. Di ay nag-ingon ang Dios nga kung mukaon kamo mamatay kamo, dili kamo mamatay. Mao nay disgrasya makaigsuonan. Magunahuna na gani kag sugod nga kaya nimo walay Ginoo. Nag-ingon si Ellen G. White, it is impossible for any of us by our own power. Gani, ingon din si Alejandro Bullon sa iyang libro, the way of thinking is the essence of humanism. Asa maning humanism nagsugod? Nagsugod sa Italy in 14th century. Unya, kaning gitawag og Renaissance makaigsuonan. Sila'y original na ini sa dakong iglesia. During the Middle Ages. Nga naman, the people in their lives eagerness to free themselves from the tyranny of Roman Church. So, ang ilang gireject igsuon, kining theocentric. Kana bang imong himuong sentro si Jesus sa imong kinabuhi? Nga God as the center of everything began to be set aside, giving rise to what? Anthropocentrism. Gipadapling nila ang pangunahuna makaigsuonan nga ang tao walay mahimo kung wala si Kristo. Meaning, bisag wala si Kristo igsuon, nagtuo sila kanang anthropocentrism. Nagtuo sila nga bisag walay Kristo ang imong kinabuhi, naakay mahimo. And that is a lie. Bakak na makaigsuonan. So ang atong pagtuo ingon nga Kristohanon, naataan ng theocentrism. Sentro nato nga ang kinabuhi walay mahimo kung wala si Kristo sa tanang butang sa atong kinabuhi. Karon, unsa maning anthropocentrism? Human occupy the center of life and determine what is good or bad for them. Ang tao na'y magbuot siyang kinabuhi. Way labot ang Ginoo, padaplin ang Ginoo. Pertigin ang grabe na nga pangunahon na igsuon. Og maunay daghan sa kalibutan karon. Daghan sa mga tao sa kalibutan karon nga di na mutuog Dios. Kining humanism, grabe nga
pag-infiltrate makigsuunan sa Christianity. Kaya ang Christians nagtuo nga in some way, they can live a victorious life through their own efforts. Pwede rin sila mabuhi nga magbadaogon sa ilang kaugalingong pagpadingkamot. They have fallen without realizing it in the clutches of humanism with failure and frustration as its result makigsuunan. Wala sila kasabot nga kung ipadayon ng gitawag og humanism makigsuunan, nga abot pasabot niya ana, ang tao makasurvive, ang tao mahimong magmadaogon kung walay Ginoo, bakak na siya makigsuunan. Sa tinuod lang nga pagkasulti, kung walay Ginoo sa imong kinabuhi, ingon si Ellen G. White, wala gid tay pulos mga kaigsuonan. Maunay labing tinuod igsuon. Sa klaro og tataw kay nga atong gibasa ganina, walay mahimo. It is impossible, atong balikog basa igsuon, ingon siya diha. It is impossible for any of us by our own power or our own efforts to work this change in our own lives, mga kaigsuonan. Osbunako, dili ta nagatuo nga, mayon ta makasurvive tag walay Ginoo. Kung mutuo ka nga makasurvive kag walay Ginoo, sige, i-prove na. Tistingi ganig duok ang imong naong tubig ug tungag oras kung makasurvive ka. Tanaw na tog dili baka magkupo-kupo nga walay hangin nga imo maginhawa makigsuonan. Wala kay mahimo si tinuod lang. Unsay number 2? Unsa man ang atong mahimo? Mahimo nato basta naay Holy Spirit. It is the Holy Spirit that changes our character into the image of Christ. So discipleship, magsulay-sulay kag sunod-sunod sa Ginoo, unya wala ang gahom sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Sa miaging magabi atong natun-an, Bible study, prayer, and witnessing, maunay so sa mga sekreto nga mapuno ka sa balang espiritu. Maunay sekreto nga makasurvive ka. Karon ikaduha, unsay ingon ni Ellen G. White? It is the Holy Spirit that changes our character into the image of Christ. Dili ikaw, dili ako, dili imong silingan. Kung dili, ang gahom sa balaang espiritu sa atong kinabuhi makigsuonan, maunay makausab sa atong kinabuhi. Maunay sekreto makigsuonan. If this is true, all you need to do is to turn to Jesus and allow His Spirit to operate the transformation of your character. Kung tinuod ko no makigsuonan nga ang balaang espiritu na makausab sa atong kinabuhi, tuguti nga si Kristo ang imong gikinahanglan, tuguti nga ang balaang espiritu maoy mag-operate sa pag-usab sa imong kinaiya. Ingon si Pablo sa Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Maunay nindot igsuon, maglakaw ka kauban sa espiritu, ug unsay handom sa imong kasing-kasing, handom sa imong lawas, ang balang espiritu na bahala sa imong kinabuhi. Walay kausaban nga may tabo makigsuonan sa atong makinaiya kung wala ang gahom sa balang espiritu diha sa atong kinabuhi. But the question is, how do you walk by the Spirit or with the Spirit? Number 3, igsoon ingon siya, thus we grow up into Christ and unconsciously reflect His image. Sa diha nga naana nimo ang gahom sa balang espiritu makigsuonan, mutubo na ka diha kang Kristo. Unya unconsciously, dili nimo tuyoon nga mo reflect na ang kinaiya, ang iyang imahe diha sa imong kinabuhi. Makita na sa uban nga ang imong kinabuhi naay Kristo. Mao bitaw ng global TMI makigsuonan, kinahanglan gyud atong tun-an kay kun wala ang gahom sa balang espiritu, wala manggitay pulos mga kaigsuonan. Si Pastor Asoy wala gyud pulos sa tinuod lang.
kung wala ang gahom sa balang espiritu. Bisag kinsa pa nato makaigsuonan, walay makapanghinambog. Bisag unsa pay naa sa atong unsa pay naa tato nga posisyon, kung wala ang gahom sa balang espiritu nato makaigsuonan, ang atong kinaiya mo reflect gyud ang dili si Kristo. Ang kaaway gyud nga kinaiya mo gawas makaigsuonay. Laming tinuod lang. Di gyud mo gawas ang Kristo nga kinaiya kung dili pinaagi sa balang espiritu. To reflect the image of God is to reflect His character. This is not a mystical experience, but real. Speaking of the incarnation of Christ, Jesus said, sa John 1:4, ingon siya, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, and the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth, makaigsuunan. Pagkanindot di ay makaigsuunan, no? Makita na dayon ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo reflect na dayon ang iyang kinaiya kung naa na ang gahom sa balaang espiritu makaigsuunan sa imong kinabuhi. Matingala na lang kaigsuon, maingon ang imong silingan nga, pagkanindot kaayo kopyahon sa kinaiya sa akong silingan. Human beings saw the glory of God in the person of Jesus Christ because they saw His character and grace and truth. We learn to walk with Jesus. We reflect the character of the Master in us. Grabe makaigsuonan, no? Makita na daw sa mga tao ang himaya diha sa imong kinabuhi. Dili ako nagsulti, ha? Matud pa sa libro nga as we grow makaigsuonan. We learn to walk with Jesus. We reflect the character of Jesus in our lives, mga kaigsuonan. Number 4, hapit na ta. The character of the one, kinsa man ang the one, nga atong gibehold, si Jesus Christ, mahimong atong makopya, that one looking at Him, sees Christ's own character, shining out as from a mirror. Rabihang nga pagkasulti ni Ellen G. White, oy. Gamay raman unta kay itong quotation igsoon, ato lang gitagaag na kong pagdagat. Nga matod pa, ang kinaiya ni Ginisos sa dihang mo tutok ka kanunay kang Ginisos, makopya nimo kay mo reflect man siya daw salamin makaigsuonan. Ang iyang kinaiya, makita diha ang imong kinaiya usab. Ayaw tutok sa imong silingan. Ayaw tutok sa imong pastor. Kay basig ka ng imong pastor, mao'y makabackslide nimo. Ayaw tutok sa imong mga pangulo. Kay basig ang imong leader, mao'y makabackslide nimo. Mga kaigsuonan, tutuki ra gyud si Ginisos ang iyang kinaiya. Kasi dahang mutanaw kasi kinaiya, mapainubsanon, mapailubon, mahigugmaon sa iyang kalulot, mga kaigsuonan. Mainantuson, pagka mapinubsanon ni Ginisos, mo reflect na sa imong kinaigsoon, basta tutukan nimo si Ginisos. Ingon si Apostle John sa Revelation 18:1. Speaking of the latter rain of the Holy Spirit, after this I saw another angel coming down from heaven. He had great authority and the earth was illuminated with His splendor. I like that word. Ang yuta kuno magasiga sa iyang kahayag igsuon. And this fourth angel symbolizes the remnant church. Ingon ang Revelation 18:1 makaigsuonan. Mauni ang iyang explanation. Kining upat ka manulunda nagsimbolo makaigsuonan sa salin nga iglesia. When the church reflects the character of Jesus, the earth will be illuminated with the glory of God because the person who beholds Christ will carry a resemblance to the Master. Klaro ba makaigsuonan? Kana diyang remnant church kita man daw na. Kanang fourth angel, nagasimbolo na sa fourth angel ang remnant church. Sa diyang imo nang makopya ang kinaiya ni Ginisos, imong mapahayag sa kalibutan nga ang mga tao magalantaw kang Kristo. Daw miingon sila nga, wow, pagkanindot kini nga Adventista, naagyo Kristo ang ilang kinabuhi.
Kanunay ba ako nang gibalik-balik diri katungod sa kababae nga pagkamatay ni Pastor Pangan nga niingon na Adventista siya tungod lang sa nilakwan, di ba? Tungod lang sa nilakwan ni Pastor Pangan, nahimo siyang Adventist kay nakita niya nga walay garbo ang iyang kinabuhi. Paglubong ni Pastor Pangan, nisulti gid ang babae. Walay nag-Bible study niya tungod ra gyud sa nilakwan ni Pastor Pangan. Pagkaninduta makigsuna, no? Tungod lang sa nilakwan. Kumusta ka? Tang mga Kristohanon makaigsuunan. Kumusta ka ha? Ingon tingali ka nga, Pastor, mahayon na iko nimo nga nagkakiang-kiang naman ni akong nilakwan. Tungod sa arthritis, mga kaigsuunan. Ayaw na lang mong reklamo diya. Basta kay ako kang ingnon nga ang atong pagkinabuhi, maglakaw kita, makita sa Ginoo nga naay Kristo sa atong kinabuhi. Number 5, second to the last. Imperceptibly to ourselves. We are changed. Kano sa tamausab? Day by day from our own ways and will into the ways and will of Christ. Mga kaigsuunan, matag-adlaw. Imperceptibly to ourselves. Meaning to say, dili nato masabtan nga matingala lang ka, nga kung awayon ka, dili lang ka mag-react, nga makahilak tingali ka, matag-adlaw, mag-ampo ra ka, Ginoo, akong iampo ng akong kaaway. Ninumdum ko ni Pastor Eugene de la Piña sa una sa MBC pa mi, giaway siya, hilak na lang siya, ingon siya, pastilan sa una, natunong pa lang to sa una nga, kriminal ko sa una, ihawon tamang yung kagaling, kaya di naman kumuihawag tao ron kay, nga naman, naan naman ko'y Kristo. Pero muna na gud niya makigsuunan. Muna na gud niyang paningkamot. Hilak na lang siya. Sumbago na lang niya ang unlan. Nga usahay, magkuyog mi sa MBC, ako'y masumbagan. Way atiman, makigsuunan. Sakit ra ba kayo manumbag? Sumbago na akong likod. Mulinya raman na sa cafeteria sa una sa Pastor Eugene. Unya, kuhit ni mo, pakan ako ha. Waman siya ticket. Nag-graduate ba yapod siya? Nag-graduate po siya gingunana nga style mga kaigsunan. Pero ang akong giganahan kay nausab na ang iyang kinabuhi. Naay kausaban. Day by day. Pagkanindot yun ang word igsoon. We are changed day by day from our own ways and will into the ways and will of Christ. Matag-adlaw. Ingon diri before tamaadtos katapusan, the disciples intends only to attain daily fellowship with Jesus. They do not boast about what has happened in their lives. Dili sila maghinambog kung unsay nausab silang kinabuhi. But those around them realize that something has changed. Ang bana makakita na sa kalainan sa kinaiya siyang asawa. Unya ang asawa pod makakita pod sa kalainan siyang bana, kausaban. Ug ang mga tao makigsuunan, gustong mahisama kanimo tungod kay nakita naman nila nga ikaw nahisama na kang Ginisus. Grabe, no? Makopya na nimo si Ginisus. Lami ang pagkasulti, anak, makigsunan, oy. Ang imong husband, mukalit lang kausab ang kinaiya. Ang imong asawa, nga grabe ka pala away, mukalit lang kausab. Unya, ang imong masilingan, maingon na nga, pagkanindot, yun kaining Adventista. Pagkanindot ninyo nga Kristohanon, unya, ikaw nga nausab, dili ka mahimong mapasigarbuhon makigsuunan sa kausaban sa imong kinabuhi. Nga naman, ang Ginoo na may mipadako sa imong kinabuhi. Katapusan, thus we grow up into Christ and unconsciously reflect His image. Motubo kita diha sa pagtubo kauban kang Kristo. Unya unconsciously, dili na ito mahibawan, mo reflect kita sa iyang kinaiya igsuon. Atong basahon ang komentaris katapusan ingon siya, this is the only way that Christ has to transform our deformed character. Ang paagi ra gyud makigsuonan nga mausab kita, pinaagi ra gyud sa gahom sa balang espiritu. He invites us to a life of fellowship and communion. He offers us His yoke, and those who accept the invitation to learn to be meek and humble our heart. Walking with Jesus
is the divine solution to the problems of humanity. But what does it mean to walk with Christ? We cannot physically walk with Him as the disciples did. So what are the means provided by God to allow us to experience a transformation of our character, mga kaigsuunan? Ato ra gyung balikan ang quotation, mga kaigsuunan. Pinaagi sa atong teksto o sa atong quotation. Atong balikan diha, unsay giingon diha, mga kaigsuunan? Akong balikan og basa. Balikan atong basa ang definition sa di patamo lingkod, mga kaigsuunan. Ingon diha, it is impossible for any of us by our power of our own efforts to work this change in our lives. It is the Holy Spirit, the Comforter, which Jesus said, He who sent it into the world, that changes our character into the image of Christ. And when this is accomplished, we reflect as in a mirror the glory of the Lord. That is the character of the one who thus beholds Christ, is so like His, that one looking at Him sees Christ's own character shining, mga kaigsuunan. As from a mirror, imperceptibly to ourselves, we are changed day by day from our own ways and character. Thus, we grow up into Christ and unconsciously reflect His image, mga kaigsuunan. Akong ipanghinaot nga ang balaang espiritu magausab sa atong kinabuhi. Ayaw kalimot ugma sa gabi, mga kaigsuunan. Mobalik kita og atong giampo nagikan karon Global TMI, Global Total Member Involvement. Dili gyud ka kaapil sa buhat kung wala ang gahom sa balaang espiritu diha sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan. Imposible gayud ka makaapil sa Global TMI kung dili nimo itugyan ang imong kinabuhi pinaagi sa kausaban, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, mga kaigsuunan. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, daghan kayong salamat sa pribiliyo. Daghang salamat nga usbon nimo among kinaiya. Ginoo, tao kami. Ayaw Ginoo itugot nga himuon namong rason nga tao kami. Dili kami mausab. Mausab kami basta itugyan namo ang among kaugalingon diha kanimo. Pinaagi sa balang espiritu, do na gyud kausaban, amahan. Pinaagi sa imong tabang, matag adlaw, dunay kausaban. Unya makita sa palibot sa makatawhan ang among kinabuhi, nga among i-reflect ang imong kinaiya. Magaingon sila nga naay Kristo ang among kinabuhi. Dili namon ikaya, Ginoo, kun wala ikaw. Busa gamita kami ning hinapos nga mga adlaw, palihog balang espiritu, kontrola ang among kinabuhi aron si Kristo, si Jesus ang makita matag adlaw. Salamat sa kasiguruhan. Salamat sa imong gugma. Pabalika kami ugma nga puno sa paglaom. Amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.